Pinalayas ako sa gitna ng bagyo, habang yakap-yakap ang nanginginig kong anak na si Belen. Sa loob ng mainit na mansyon, nagdiriwang si Doña Leticia, suot ang kwintas na ninakaw mula sa dugo ng aking ama. Tinalikuran ako ni Akiro, ang lalaking akala ko'y kakampi ng katotohanan. Akala nila, ang katahimikan ko ay tanda ng pagsuko. Pwes, nagkakamali sila. Ang babaeng tinapakan nila ay babangon, hindi para maghiganti, kundi para bawiin ang lahat ng inagaw. Handa na ba silang harapin ang bagyong dala ng isang inang mawala ng mawawala? Magkano ba ang kailangan ng isang tulad mo? 1,000? 10,000? Sabihin mo, babayaran kita ngayon din para lubayan mo ang pamilya ko. Ang mga salitang yon ay tila mas malamig pa sa hanging humahampas sa labas ng aming tagpi-tagping dingding. Hindi ko magawang iangat ang aking mukha dahil sa biglaang pagpasok ng matangkad na lalaking ito na ang tinig ay puno ng pandidiri. Sa aking mga kamay, hawak ko pa rin ang mainit na bimpo na ginagamit ko kanina upang punasan ng putik sa mukha ng matandang babaeng natagpuan ko sa bangin. Ang babaeng buong gabi kong inalagaan na ngayon ay mahimbing na natutulog sa aming lumang papag. Ang init ng bimpong hawak ko ay tila naglaho bigla, napalitan ng panginginig ng aking kalamnan. Dahan-dahang lumipad ang makakapal na pera mula sa kanyang kamay. Isa-isa itong bumagsak sa maputik na sahig ng aming munting barong-barong, tila mga tuyong dahon na nilalaro ng hangin bago tuluyang dumapo sa maruming lupa. Ang ilan ay nabasa agad ng tubig na tumutulo mula sa butas-butas naming yero. Tiningnan ko ang lalaki. Siya ay nakatayo sa may pintuan, suot ang mamahaling Amerikana na ngayon ay nababahiran na ng talsik ng ulan. Ang kanyang sapatos na balat ay nakatapak nang walang pakundangan sa aming maliit na basahan. Sa likod niya, ang kadiliman ng bagyo ay tila nagbabadya ng mas masahol pang unos kaysa sa hangin at ulan. Ano, kulang pa ba? Ang boses niya ay puno ng pagdududa at paghamak. Tila ba isang krimen ang maging mahirap? My mother has been missing for 2 days. At ngayon, matatagpuan ko siya sa ganitong lugar? Tell me, anong klaseng sakit ang ipinahawa niyo sa kanya? Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya na ang mga sugat sa aking binti at talampakan ay galing sa matutulis na bato at tinik sa gubat. Noong pasan-pasan ko ang kanyang ina sa gitna ng dilim at ulan. Gusto kong sabihin na ang kakarampot na lugaw na dapat ay para sa anak ko ay ibinigay ko sa matandang babaeng ni hindi ko kaano-ano, pero nanuyo ang aking lalamunan. Ang bigat ng kanyang paratang ay tila isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Sa isang sulok, gumalaw ang maliit na bulto. Si Belen, ang aking 5 taong gulang na anak, ay bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Nanginginig pa siya dahil sa lagnat, pero nang makita niya ang mga papel sa sahig, kumilos ang kanyang inosenteng isipan. Gumapang si Belen palapit sa paanan ng lalaki. Ang kanyang maliliit at nangingitim na mga kuko ay dahan-dahang dumampot ng isang basang 1,000 piso. Kuya, ang mahina at paos na tinig ng aking anak ay bumasag sa katahimikan. Inabot niya ang pera pabalik sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Nahulog niyo po. Sayang po. Pambili ng gamot. Natigilan ang lalaki. Tila ba napaso siya nang makita ang marungis na kamay ng aking anak na may hawak ng kanyang pera. Umatras siya ng bahagya na para bang ang pagdampi ng balat ni Belen ay magdudulot sa kanya ng sakit. Don't touch me, mariin niyang utos, bagaman may bahagyang gulat sa kanyang mga mata. Just keep the money. Bayad ko na yan sa abala. Doon lamang bumalik ang aking diwa. Mabilis kong hinila si Belen palapit sa akin. Niyakap siya ng mahigpit upang protektahan mula sa matalim na tingin ng estranghero. Ang puso ko ay parang pinipiga sa awa para sa aking anak na walang kamuwang-muwang sa kalupitan ng mundo. Sa pagkakataong yon,
gumalaw ang matandang babae sa papag. Ang Doña Amor, na kanina patulog ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Akala ko ay matutuwa siyang makita ang kanyang anak. Ngunit nang dumako ang paningin niya sa lalaking nakatayo, rumehistro ang takot sa kanyang muka. Sa halip na tumawag sa kanyang anak, kumapit siya ng mahigpit sa aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Tila isang batang takot na iwanan. Luningning, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng emosyon. Tinitigan niya ako gamit ang mga matang puno ng luha at pagkilala. "Huwag mo akong iiwan, Luningning. Nandyan na sila. Kukunin nila ako." Naguluhan ng lalaki. Kumunot ang kanyang noo habang pinapanood ang kanyang ina na mas piniling magtago sa likod ng isang hamak na labandera kaysa sumama sa kanya. "Mama, it's me, Akiro. Let's go home." Pagpipilit ng lalaki, sabay senya sa mga bodyguard na nasa labas. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki. Basa ang mga uniforme at puno ng putik ang mga bota. Walang sabi-sabing binuhat nila si Doña Amor. Nagpupumiglas ang matanda, sumisigaw, at pilit inaabot ang aking kamay. Ngunit wala akong nagawa. Ang lakas ng mayayaman ay hindi kayang tapatan ng hina ng aming katawan. Nang mailabas na nila ang matanda, lumingon muli si Akiro sa akin. Ang kanyang tingin ay wala ng bahid ng pasasalamat, kundi puro hinala at pagbabanta. "Ipapademolish ko ang lugar na ito bukas," malamig niyang deklara. "This squatter area is a breeding ground for disease. My mother could have died here." Tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwan kaming mag-ina sa gitna ng tumitinding bagyo. Ang pinto ng aming barong-barong ay naiwang nakabukas, hinahayaan ng malakas na hangin at ulan na pasukin ang kaisa-isa naming santuaryo. Nayakap ko na lamang si Belen habang pinapanood ang mga ilaw ng kanilang sasakyan na papalayo. Ang mga perang papel ay nanatili sa putikan, tinatapakan at nilulunod ng tubig ulan. Tila ba sinasabi nito na sa mundong ito, ang aming dignidad ay kasing halaga lang ng basurang pwedeng tapakan at ihunan. Napatingin ako sa aking mga palad na puno ng gasgas. Bakit ganon? Gumawa ako ng mabuti. Iniligtas ko ang isang buhay. Pero bakit ang kapalit ay ang pagkawala ng aming tahanan? Bakit ang pagtulong ng mahirap ay laging tinitignan bilang isang krimen ng mayaman? Sa labas, ang dagundong ng kulog ay tila halakhak ng langit sa aming kapalaran. Wala na kaming matutuluyan bukas. Wala na kaming masisilungan. Ang natitira na lang sa akin ay ang init ng katawan ng aking anak at ang nag-alab na tanong sa aking isipan. Hanggang kailan kami magiging biktima ng kanilang laro? Hindi nagdala ng pag-asa ang pagsikat ng araw sa Palawan. Sa halip, ang liwanag nito ay tila isang malupit na spotlight na itinutok sa aming paghihirap. Ang tunog ng malalaking makina na sumisira sa aming munting barong-barong ay dumadagundong sa aking dibdib. Pinapanood ko ang bawat paghataw ng bakal sa aming dingding, ang bawat pagguho ng yerong naging saksi sa aming mga halakhak at iyakan ni Belen. Wala na. Ang aming tahanan ay naging isang tumpok na lang ng basura sa loob ng ilang minuto. Yakap-yakap ko si Belen sa isang gilid. Nakaupo kami sa ibabaw ng aming mga naisalbang gamit na nakasilid sa dalawang sako. Wala kaming mapupuntahan. Ang bawat tao na dumadaan ay umiiwas ng tingin, takot na madamay sa galit ng mga divilya. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa aming harapan. Bumaba ang bintana nito at tumambad ang isang babaeng may mukhang kasing ganda ng birhen sa altar, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Si Doña Leticia. Hindi siya bumaba sa putikan. Sa halip, sinenyasan niya ang kanyang driver na tawagin ako. Lumapit ako nang may pag-aalinlangan. Hila-hila si Belen. "Makinig ka, babae." Ang bungad niya. Ang boses niya ay malumanay. Pino. Pero bawat salita ay may talim. "My mother-in-law, Doña Amor, refuses to eat or sleep.
She keeps screaming that name, Luningning. The doctor said she needs the person she bonded with during the trauma. Ikaw yon. Napalunok ako. Ang aking dignidad ay sumisigaw na tumanggi na lumayo sa pamilyang ito. Pero naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Belen sa aking palad. Gutom na ang anak ko. Wala kaming masisilungan ngayong gabi. Bibigyan kita ng trabaho. Pagpapatuloy ni Leticia habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. Stay in the mansion. Take care of Mama until she recovers. Consider it paying off your debt for kidnapping her. Hindi ko po siya kinidnap. Mabilis kong sagot. Ang aking boses ay nanginginig sa inis. Ngumiti lang si Leticia ng matipid, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa mata ng batas at sa impluensya ng pamilya namin, ikaw ang may sala. I am offering you mercy. Take it or rot here in the mud with your bastard child. Ang salitang bastard ay tila sampal sa aking pagkatao. Pero tiningnan ko si Belen. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa gutom at pagod. Para sa kanya, lulunukin ko ang aking pride. Para sa kanya, papasok ako sa hawla ng leon. Sumakay kami sa likod ng van ng mga katulong. Nang huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto, tumambad sa amin ang mansyon ng mga De Villa. Ito ay isang palasyo ng bato at salamin, napapaligiran ng matataas na pader at gwardiya. Ang hangin dito ay amoy sampagwita at mamahaling pabango, napakalayo sa amoy ng lupa at dagat na nakasanayan ko. Pagpasok namin sa Grand Foyer, naramdaman ko ang lamig ng aircon na tumagos sa aking basang damit. Ang sahig ay gawa sa marmol na mas makinis pa sa balat ng tao. Halos ayaw itapak ni Belen ang kanyang maruming tsinelas. Dito kayo, utos ng mayordoma na tila nandidiri rin sa amin. Hindi kami dinala sa kwarto ng mga bisita at hindi rin sa maayos na quarters ng mga katulong. Dinala kami sa dulo ng pasilyo, sa isang maliit na silid, sa ilalim ng hagdan na dating imbakan ng mga lumang kagamitan. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa amin ang amoy ng luma at amag. Walang bintana. Ang tanging liwanag ay galing sa isang pundidong bumbilya, masikip, madilim, at mainit. Pero may bubong, may banig. Dito muna kayo habang inoobserbahan namin kung may sakit kayong dala, sabi ng mayordoma bago isarado ang pinto. Narinig ko ang paghagulgol ng tiyan ni Belen. Mula sa bulsa ng aking palda, inilabas ko ang isang pirasong biskwit na naitago ko kanina mula sa tray na ibinigay ng driver. Durug-durug na ito, umupo ako sa sahig at pinagpag ang mga mumo sa aking palad. Anak, kain ka na, bulong ko habang pinipigil ang luha. Masarap to, parang cake. Kinain ni Belen ang biskwit ng buong gana, ang kanyang mga mata ay pumikit sa sarap. Pinanood ko siya habang hinihimas ang kanyang buhok. Ito ang aking ginto. Ito ang dahilan kung bakit ako magtitiis. Kahit tratuhin nila kaming hayop, basta ligtas ang anak ko, kakayanin ko. Nang makatulog si Belen, lumabas ako sandali upang kumuha ng tubig. Ang pasilyo ay tahimik. Sa di kalayuan, narinig ko ang boses ni Leticia na may kausap sa telepono. Nagtago ako sa likod ng isang malaking vase. Oh, nandito na siya. Ang bulong ni Leticia. Ang boses ay puno ng malisya. Ang anak ng traidor na si Dante. Don't worry. I will make sure she suffers just like her father. She will never know that this house was built on her father's blood. Nanlamig ang buong katawan ko. Kilala niya ang tatay ko? At anong ibig niyang sabihin? Umatras ako. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa kaba. Sa aking pag-atras, napatingin ako sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding ng hallway. Natigilan ako. Ang painting ay nagpapakita ng isang minahan sa gitna ng kagubatan na may kakaibang hugis ng bundok sa likod. Pamilyar na pamilyar ito. Biglang bumalik sa aking alaala ang lumang diary ng aking ama na naitago ko sa ilalim ng aming nasirang bahay.
Ang drawing sa huling pahina ng diary ay eksaktong kopya ng painting na ito. Bakit nasa mansyon ng mga De Villa ang drawing ng aking namayapang ama? At bakit pakiramdam ko, ang pagpasok ko sa bahay na ito ay hindi isang kaligtasan, kundi simula ng isang mas madilim na bangungot? Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang babasaging salamin na biglang nabasag sa gitna ng gabi. Isang matinis at puno ng takot na sigawang umalingaw-ngaw mula sa kwarto sa itaas na nagpatindig sa aking mga balahibo habang nagpapahinga ako sa aming maliit na silid sa ilalim ng hagdan. Agad akong napabangon. Iniwan ko si Belen na mahimbing na natutulog at tumakbo paakyat ng hagdan kasabay ng pagbukas ng pinto ng kwarto ni Doña Amor. Sa loob, naabutan ko ang isang tagpong dumurog sa aking puso. Si Doña Amor ay nakaupo sa gitna ng kanyang malaking kama. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang pilit na iwinawas-siwas ang kanyang mga kamay sa hangin, tila may itinataboy na hindi nakikitang kaaway. Leticia, huwag! Huwag mo silang saktan. Parang awa mo na. Ang boses ng matanda ay paos at basag, puno ng desperasyon. Sa tabi ng kama, nakatayo si Doña Leticia hawak ang isang hiringgilya. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, habang pilit na hinahawakan ng dalawang nurse ang nagwawalang matanda. Hawakan niyo siyang maigi, utos ni Leticia sa malamig na tono. Kailangan niyang kumalma. Binabangungot na naman siya. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang awa ay nangibabaw sa takot ko kay Leticia. Nang makita ako ni Doña Amor, biglang nagbago ang kanyang reaksyon. Mula sa pagiging marahas, bigla siyang tumigil. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng hilakbot, ay napakos sa aking mukha. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Ang mga nurse ay nagulat at lumuwag ang pagkakahawak sa kanya. Lumapit ako sa gilid ng kama at lumuhod upang magkapantay kami ng tingin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero hinawakan ko ang kanyang nanginginig na palad. Ang balat niya ay malamig at basa ng pawis. Nandito na po ako. Bulong ko ng malumanay, gaya ng pagpapatahan ko kay Belen kapag umiiyak ito. Ligtas na po kayo. Isang butil ng luha ang tumakas sa mata ni Doña Amor. Hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang kanyang magaspang na daliri. Ang tingin niya ay malayo, tila tumatagos sa akin at nakikita ang isang multo ng nakaraan. Luningning. Ang sambit niya, ang boses ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Patawarin mo ako, Luningning. Hindi ko sila napigilan. Patawarin mo ako. Sino si Luningning? Bakit ang pangalang yon ang laging bukang bibig niya tuwing nakikita ako? Ang pangalan ng aking ina ay Maria, at bata pa lang ako nang siya ay pumanaw. Sa may pintuan, naramdaman ko ang presensya ng isa pang tao. Lumingon ako at nakita si Akiro. Nakatayo siya doon, nakasuot ng pantulog. Ang kanyang buhok ay magulo pa. Nakatingin siya sa amin, sa kamay ng kanyang ina na mahigpit na nakahawak sa akin. Sa unang pagkakataon, nawala ang talim sa mga mata ni Akiro. Sa halip, nakita ko ang isang lungkot at pagkalito. Nakita niya kung paano kumalma ang kanyang ina. Sa aking piling, isang bagay na tila hindi niya magawa kahit anong yaman ang ibigay niya. Akmang lalapit si Akiro, marahil upang hawakan din ang kanyang ina, ngunit mabilis na humarang si Leticia. Huwag kang lumapit, Akiro. Babala ng kanyang tiyahin habang itinatago ang hiringgilya sa likod. Nakikita mo ba? Ginagamit niya ang sakit ng mama mo para manipulahin siya. She's acting like a savior so she can stay in this house and milk us for money. Napahinto si Akiro. Tumingin siya kay Leticia tapos sa akin. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang isipan. Ang lohika ng isang negosyante laban sa kutob ng isang anak. Bakit siya tinatawag na Luningning ni Mama? Tanong ni Akiro. Ang boses ay mahina. Dahil sira ang ulo ng mama mo, Akiro. Madiing sagot ni Leticia, bagaman may bahagyang panginginig sa boses nito.
kung ano-ano na ang nakikita niya. This girl is just taking advantage of a senile old woman. Pinili kong huwag sumagot. Alam kong sa bahay na ito, ang salita ng mahirap ay walang halaga laban sa salita ng mayaman. Ibinaling ko na lang ang atensyon ko kay Doña Amor na ngayon ay dahan-dahan nang ipinipikit ang mga mata dahil sa pagod. Pero hindi pa rin binibitawan ang kamay ko. Nang makatulog na ng tuluyan si Doña Amor, pinalabas na ni Leticia ang lahat. Naiwan ako sandali para ayusin ang una ng matanda. Habang inaangat ko ang ulo ni Doña Amor para ipagpag ang unan, may naramdaman akong matigas na bagay sa ilalim nito. Pasimple ko itong kinapa, isang maliit na susi. Luma na ito, gawa sa tanso na nangingitim na sa kalumaan. Pero ang nagpatigil ng tibok ng puso ko ay ang disenyo sa hawakan nito. May nakaukit na maliit na simbolo, isang araw na may 8 sinag. Nanlaki ang aking mga mata. Ang simbolong ito ang parehong simbolo na nasa kwintas na pilak na tanging pamana ng tatay ko sa akin. Ang kwintas na lagi kong suot na nakatago sa ilalim ng aking damit. Bakit nasa ilalim ng unan ni Doña Amor ang susi na may tatak ng aking ama? Mabilis kong ibinulsa ang susi sa aking apron bago pa man bumalik ang nurse. Ang aking mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang bagong tuklas. May koneksyon ng tatay ko sa pamilyang ito, at sa bawat sandali na nananatili ako dito, pakiramdam ko ay dahan-dahang nahuhubaran ang isang lihim na pilit nilang ibinaon sa limot. Paglabas ko ng kwarto, nakasalubong ko si Akiro sa pasilyo. Madilim na, at ang anino niya ay humahaba sa pader. Wala akong tiwala sa'yo, sabi niya nang hindi lumilingon sa akin. Pero kung may gawin kang masama sa mama ko, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Wala po akong gagawing masama, sagot ko ng matatag. Hawak ang susi sa aking bulsa dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng magulang. Hindi ko hahayaang maranasan niyo yon. Iniwan ko siyang nakatayo doon, na tahimik sa aking sinabi. Bumalik ako sa aming silid, sa ilalim ng hagdan, hindi makatulog. Ang susi sa aking bulsa ay tila umiinit, na para bang hinihintay nitong buksan ko ang pinto ng katotohanan na maaaring magpabago sa buhay naming lahat. Ang hardin ng mga De Villa ay nagmistulang isang munting paraiso sa hapon na yon. Ang mga mesa ay natatakpan ng puting lino, pinalamutian ng mga sariwang rosas na ang halimuyak ay humahalo sa amoy ng mamahaling kape at matatamis na tinapay. Nag-imbita si Doña Leticia ng kanyang mga kaibigan, mga asawa ng mga politiko at negosyante, upang ipagmalaki ang kanyang pag-aalaga sa kanyang biyenan. Ako naman, suot ang isang itim at puting uniforme na medyo maluwag sa akin, ay inutusang magsilbi. Bawat hakbang ko ay mabigat. Ramdam ko ang mapanghusgang tingin ng mga bisita, tila sinusuri nila kung gaano kadumi ang aking pinagmulan base sa kalyo ng aking mga kamay habang naglalapag ako ng mga tasa ng tsa. Is she the one? Bulong ng isang ginang na puno ng alahas ang leeg. Yung babaeng taga-squatter na kumupkop kay Doña Amor? Yes, that's her. Sagot ni Leticia ng malakas, sapat para marinig ko habang nagsasali ng kape. Ang boses niya ay puno ng pekeng awa. You know me. I believe in second chances. Kahit na, alam niyo na, medyo questionable ang background niya, tinanggap ko pa rin para kay mama. Nagtawanan sila ng mahina. Tila ba isang nakakatawang biro ang aking kahirapan. Nanatili akong nakayuko, nilulunok ang bawat insulto para sa kapakanan ni Belen na naghihintay sa kusina. Nang oras na para sa gamot ni Doña Amor, tinawag ako ni Leticia. Tala, kunin mo ang gamot ni Mama sa kwarto ko. Yung nasa blue na lalagyan. Utos niya. Tumalima ako agad. Ngunit pagbalik ko dala ang lalagyan, sinalubong ako ni Leticia sa may pinto ng terrace. Kinuha niya ang lalagyan mula sa akin ng mabilis. Ako na ang magbibigay,
sabi niya habang nakatalikod sa mga bisita. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay. May inilabas siyang ibang tableta mula sa kanyang bulsa. Kulay pula. Iba sa puting tableta na reseta ng doktor. At ito ang inihulog niya sa baso ng tubig. Ang bilis ng pangyayari. Bago pa ako makapagtanong, hinarap na niya si Doña Amor na nakaupo sa wheelchair. Mama, inumin niyo na ito para lumakas kayo. Malambing na sabi ni Leticia, ang ngiti ay abot hanggang tainga. Ininom ni Doña Amor ang gamot nang walang kamalay-malay. Lumipas ang ilang minuto. Habang nagkukwentuhan ang mga bisita tungkol sa kanilang mga bagong bag at sapatos, nagsimulang mag-iba ang timpla ng mukha ni Doña Amor. Ang kanyang mga mata ay naging malikot. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kumutkot sa mantel ng mesa. Bigla na lang, hinablot ni Doña Amor ang tasa ng mainit na kape sa kanyang harapan at ibinalibag ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng nabasag na porselana ay bumasag din sa tawanan ng mga bisita. Ang mainit na likido ay tumalsik sa mamahaling damit ng isang ginang. Nagsigawan ang mga bisita sa gulat at takot. Lalasunin niyo ako, mga ahas, ahas kayo. Sigaw ni Doña Amor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Itinuro niya si Leticia, tapos ako. Ikaw, may nilagay ka sa tubig ko. Sa halip na tumulong, mabilis na lumapit si Leticia sa akin at sinampal ako ng malakas sa mukha. Ang hapdi ay kumalat sa aking pisngi, pero mas masakit ang kanyang mga salita. Anong ginawa mo? Sigaw ni Leticia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkigla. Anong ipinainom mo sa kanya? Sabi ko ang gamot sa puso. Bakit mo pinalitan? Nanlaki ang mata ko. Hindi po. Kayo po ang nagbigay. Huwag kang magsinungaling. Putol niya. Humarap siya sa mga kaibigan niya, umiiyak. Nakita niyo naman, di ba? I trusted her. Pinagkatiwalaan ko siya sa gamot ng biyenan ko. Dumating si Akiro mula sa loob ng bahay na alarma sa gulo. Nakita niya ang kanyang ina na nagwawala, ang mga basag na tasa at si Leticia na umaarte bilang biktima. At nakita niya ako, hawak ang pisngi, nakatayo sa gitna ng panghuhusga. Anong nangyayari dito? Tanong ni Akiro. Ang boses ay dumadagundong. Nilason niya ang mama mo, Akiro. Sumbong ni Leticia. Baka gusto niyang patagalin ang sakit ni mama para hindi siya mawalan ng trabaho, mga mukhang pera. Tumingin sa akin si Akiro. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa, pero may halong tanong. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero paano ko lalabanan ang salita ng isang donya? Sa gitna ng katahimikan, isang maliit na tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi po masama ang mama ko. Tumakbo si Belen mula sa kusina. Ang kanyang maliit na katawan ay humarang sa pagitan ko at ni Akiro. Nanginginig siya sa takot, pero nakataas ang kanyang baba. Nakatingin ng diretso sa mata ng higanteng si Akiro. Nakita ko po, sabi ni Belen habang tumutulo ang luha. Nakita ko po si Lola. Itinuro niya si Leticia. May pinalit po siya sa gamot. Kulay pula po. Hindi puti. Namutla si Leticia. Ang katahimikan sa hardin ay naging nakabibingi. Sinungaling na bata! Sigaw ni Leticia akmang hahawakan si Belen. Pero mabilis na kumilos si Akiro. Hinarang niya ang kanyang kamay sa ere. Pinipigilan ang kanyang tiyahin. Tama na, tita. Malamig na sabi ni Akiro. Tumingin siya kay Belen tapos sa akin. Nakita niya ang katotohanan sa inosenteng mata ng aking anak. Walang batang magsisinungaling ng ganoon katapang para sa kanyang ina. Pinaalis ni Akiro ang mga bisita at ipinakuha ang nurse. Habang nagkakagulo ang lahat sa pag-aasikaso kay Doña Amor, lumapit sa akin si Leticia. Sa gitna ng ingay, inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy mint, pero ang kanyang mga salita ay lason. Matalino ang anak mo.
Parang ang lolo niya, bulong niya, at sa pagkakataong ito, wala nang pagpapanggap. Kilala kita, Tala. Alam ko kung kaninong dugo ang nananalaytay sa'yo. At sisiguraduhin kong dudurugin kita. Gaya ng pagdurog ko sa ama mo. Umatras siya at ngumiti ng matamis kay Akiro na parang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo doon. Yakap-yakap si Belen. Ang takot ay gumapang sa aking gulugod. Hindi lang ito tungkol sa trabaho o sa gamot. Ito ay isang digmaan na nagsimula pa bago ako ipanganak. At ngayon, nasa gitna na kami ng laban. Ang parusa ni Doña Leticia ay hindi latigo, kundi katahimikan at dilim. Ikinulong niya kami ni Belen sa lumang bodega ng kahoy sa likod ng mansyon, malayo sa mainit na kwarto at malambot na kama. Ang tanging kasama namin ay ang amoy ng lumang gasolina at ang huni ng mga kuliglig sa labas. Hinintay kong bumigat ang talukap ng mga mata ni Belen bago ako kumilos. Mahimbing na siyang natutulog sa ibabaw ng mga sako ng uling na inilatag ko. Yakap ang kanyang gutay-gutay na manyika. Hinalikan ko siya sa noo, isang pangako ng kaligtasan. Bago ako dahan-dahang tumayo, kailangan kong lumabas. May naghihintay sa akin. Kanina, habang kinakaladkad ako ng mga guard papunta dito, may inabot na maliit na papel ang isang matandang hardinero sa akin. Walang nakasulat, kundi isang guhit ng balete tree sa dulo ng bakuran. Alam ko ang puno na yon. Doon madalas magtago ang mga alaala ng nakaraan. Dahan-dahan kong sinungkit ang lock ng bintana gamit ang isang kalawanging pako. Umingit ng mahina ang bakal. Tila isang ungol ng pagtutol, ngunit nabuksan ko ito. Ang hangin sa labas ay malamig, humahaplos sa aking balat na tila babala. Tumakbo ako nang nakayuko. Tinatahak ang dilim gamit ang liwanag ng buwan. Ang bawat kaluskos ng dahon sa ilalim ng aking paa ay parang kulog sa aking pandinig. Takot akong mahuli, pero mas takot akong manatiling bulag sa katotohanan. Sa ilalim ng malaking puno ng balete, may anino ng isang tao. Nakaupo siya sa isang malaking ugat, nakasuot ng salaming itim kahit gabi na, at may hawak na tungkod. Si Lolo Kiko. Ang bulag na dating mayordomo na pinalayas daw dahil sa pagnanakaw noon. Dumating ka rin, anak ni Dante. Ang bungad niya kahit hindi pa ako nakakalapit. Ang boses niya ay parang hangin na nanggaling sa ilalim ng lupa, malamig at puno ng lihim. Paano niyo po nalaman na ako to? Tanong ko habang pinapakalma ang aking paghinga. Maaring wala na akong paningin, pero hindi bulag ang aking pandama. Sagot niya. Kinapa niya ang hangin hanggang sa mahawakan niya ang aking braso. Hinaplos niya ang aking mukha gamit ang kanyang magaspang na palad. Ang hugis ng iyong mukha, ang tapang sa iyong paghinga. Kamukhang kamukha ka niya. Kilala niyo po ang tatay ko? Nanginginig kong tanong. Sabi ni Leticia, magnanakaw daw siya. Sabi niya, traidor. Tumawa ng mapakla si Lolo Kiko. Isang tawa na puno ng pait. Ang magnanakaw ay ang nagbibintang. Ang tatay mo, si Dante, ay hindi traidor. Siya ang nakadiskubre ng tunay na yaman ng lupang ito. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang kwintas na pilak ay tila uminit. Makinig ka, Tala. Seryosong sabi ng matanda. Noong gabing namatay ang ama mo, hindi siya nahulog sa bangin dahil sa aksidente. Nandoon ako. Narinig ko ang pagtatalo. Narinig ko ang boses ni Leticia na naguutos na itulak siya. At narinig ko ang huling sigaw ng ama mo. Hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa'yo. Pumatak ang luha ko. Ang sakit ay parang punyal na ibinaon sa aking puso. Buong buhay ko, akala ko ay iniwan kami ni tatay dahil sa utang. Iyon pala ay pinatay siya dahil sa kasakiman. Ang susi, biglang sabi ni Lolo Kiko. Nahanap mo na ba ang susi? Natigilan ako. Ang susing tanso na nakuha ko sa ilalim ng unan ni Doña Amor. Opo, nasa akin po. Ang kahon ni Amor, bulong niya. Nasa kwarto niya ang ebidensya.
Ang kalahati ng mapa na iginuhit ng ama mo, itinago yun ni Amor bago siya tuluyang nawala sa sarili dahil sa gamot ni Leticia. Kunin mo, Tala, bago pa mahuli ang lahat. Bumalik ako sa mansyon na may bagong misyon. Hindi na lang ako basta katulong na nagtatago. Ako ay isang anak na naghahanap ng katarungan. Pumasok ako sa backdoor na naiwang nakabukas ng kusinera. Tahimik ang buong bahay. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay maingat. Tila ako isang pusa sa gabi. Narating ko ang kwarto ni Doña Amor. Mahimbing ang tulog ng matanda dahil sa gamot. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang naging gabay ko. Lumapit ako sa cabinet na gawa sa nara. Ayon kay Lolo Kiko, may secret compartment ito sa ilalim. Kinapa ko ang ilalim ng cabinet hanggang sa maramdaman ko ang isang maliit na butas. Ipinasok ko ang susing tanso, click. Ang tunog ng pagbukas ng lock ay napakahina, pero sa akin ay parang tunog ng tagumpay. Dahan-dahan kong hinila ang isang maliit na drawer. Sa loob, may isang lumang litrato at isang punit na papel. Kinuha ko ang litrato. Ito ay picture ng 3 tao. Ang tatay ko, si Doña Amor, at isang lalaking hindi ko kilala. Marahil ang asawa ni Amor. Nakangiti silang lahat. Ang saya sa mukha ng tatay ko ay hindi ko pa nakikita kailanman. Sunod kong kinuha ang punit na papel. Ito nga, ang kalahati ng mapa ng minahan. Ang mga linya at sukat ay kamukhang-kamukha ng nasa diary ni tatay. Niyakap ko ang mga ebidensya. Nahanap ko na, tay. Bulong ko sa hangin. Mabibigyan na kita ng hustisya. Akmang isasara ko na ang drawer nang biglang bumukas ang ilaw sa kwarto. Ang nakakabulag na liwanag ay nagpasilaw sa akin. Napapikit ako at napatakip ng mukha. Sabi ko na nga ba? Ang boses na yon. Malamig. Puno ng galit. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Sa may pintuan nakatayo si Akiro. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Tila isang higanteng handang lumamon. Nakatingin siya sa bukas na drawer at sa mga papel na hawak ko. Hindi siya nakasuot ng pantulog. Nakabihis siya. Tila kanina pa naghihintay ng pagkakataon na mahuli ako. Magnanakaw. Mariin niyang sabi. Wala akong nagawa, kundi higpitan ang hawak sa litrato ng ama ko. Hindi ako magnanakaw. Binabawi ko lang ang akin. Pero paano ko ipapaliwanag yon sa lalaking ang tingin sa akin ay basura? Humakbang si Akiro palapit. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa galit. I trusted my gut. You are nothing but a thief. Sa oras na yon, alam kong tapos na ang laro. Hindi lang ako mapapaalis. Mapapahamak kami ni Belen. Pero sa halip na yumuko, itinaas ko ang aking mukha. Tinitigan ko siya sa mata gamit ang tapang na ipinamana sa akin ni Dante. Husgahan mo ako kung gusto mo, Akiro. Sagot ko ng matatag, kahit nanginginig ang tuhod ko. Pero ang hawak ko ay hindi ginto o pera. Ito ay katotohanan. Natigilan si Akiro sa aking sagot. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig namin ang mabilis na yabag ng mga paa sa pasilyo. Paparating na si Leticia at alam kong sa pagkakataong ito, wala nang ligtas na daan palabas. Ang inaasahan kong sigaw ni Akiro ay hindi dumating. Sa halip, mabilis niyang isinarado ang pinto ng kwarto nang marinig ang papalapit na mga takong ni Leticia sa pasilyo. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin. Ngunit may ibang emosyon na pumipigil sa kanya upang isuko ako. Hinablot niya ang aking pulso. Ang kanyang hawak ay mahigpit, mainit, at puno ng babala. Huwag kang gagawa ng ingay. Bulong niya ng mariin. Ang kanyang mukha ay pulgada lang ang layo sa akin. Kapag nalaman ni Tita Leticia na nagnanakaw ka, ipapakulong ka niya agad. At ayokong magising si Mama sa gulo. Nagtago kami sa likod ng makapal na kurtina habang bumukas ang pinto. Pumasok si Leticia, sumilipib saglit sa natutulog na Doña Amor at muling lumabas. Nang marinig namin ang paglayo ng kanyang mga hakbang,
Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Binitawan ako ni Akiro na parang napaso. Ibigay mo sa akin yan. Utos niya. Nakalahad ang kamay sa litrato at papel na hawak ko. Umiling ako at itinago ang mga ito sa likod ko. Hindi po ito sa inyo. Ito ay sa ama ko. Akmang aagawin niya ito nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong mansyon ay nilamon ng dilim. Sa labas, ang bagyo ay muling nagngalit at ang tunog ng hangin ay tila mga lobong umaalulong sa gabi. Kasunod nito ang isang malakas na dagundong ng kulog na nagpayanig sa sahig na kinatatayuan namin. Nagising si Doña Amor at nagsimulang umiyak sa takot. Sa kabilang banda, narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang maliit na boses na tumatawag sa akin. Mama, natatakot po ako. Si Belen. Nakatakas siya mula sa bodega at hinanap ako sa dilim. Belen, nandito ako. Sagot ko. Kinapa ko ang dilim para hanapin ang anak ko, pero naunahan ako ni Akiro. Narinig ko ang kanyang paggalaw at maya-maya pa ay bumukas ang flashlight ng kanyang telepono. Ang liwanag ay tumama sa mukha ng aking anak na basang-basa ng pawis at luha. Sa halip na magalit, binuhat ni Akiro si Belen. Tahan na. Nandito ang mama mo. Dinala niya kami sa sofa sa loob ng kwarto ni Doña Amor. Nagsindi si Akiro ng kandila na nakapatong sa mesa. Ang aandap-andap na liwanag ay nagbigay ng kakaibang anino sa aming apat. Kami ay tila isang kakaibang pamilya na nabuo ng pagkakataon. Isang mayaman, isang mahirap, isang matandang nawawala sa sarili, at isang batang walang muwang. Lahat ay nakasilong sa iisang bubong habang bumabagyo. Hindi tumitigil sa pag-iyak si Doña Amor at maging si Belen ay nanginginig. Umupo ako sa pagitan nila. Hinawakan ko ang kamay ng matanda sa kaliwa at inakbayan ko ang anak ko sa kanan. At sa gitna ng ingay ng bagyo, nagsimula akong kumanta. Isang lumang uyayi na itinuro sa akin ng tatay ko. Ang aking tinig ay mahina sa simula, ngunit unti-unti itong naging matatag, puno ng pagmamahal at lungkot. Matulog ka na, bunso. Ang hangayin ay humuhuni ng pangarap na minimithi. Ang bawat nota ay lumalabas sa aking bibig na parang usok sa malamig na hangin. Dahan-dahan, bumigat ang talukap ng mga mata ni Doña Amor hanggang sa tuluyan na siyang humilig sa aking balikat. Sa kabilang side, ang mahigpit na yakap ni Belen sa aking baywang ay lumuwag. Tanda na dinalaw na rin siya ng antok sa gitna ng aking paghehele. Napaiwas ako ng tingin nang mapansin kong nakatitig sa akin si Akiro. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa kanyang mukha. Pinalalambot ang matitigas na linya ng kanyang panga na madalas ay nakakuyom sa galit. Sa sandaling ito, hindi siya ang boss at hindi ako ang katulong. Kami ay 2 tao na lang na nakikinig sa huni ng ulan. My yaya used to sing that to me. Basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina. Halos bulong na lang para hindi magising ang matanda at ang bata. Noong bata pa ako, bago siya pinalayas ni Tita Leticia, hindi ako sumagot agad. Hinaplos ko ang buhok ni Belen. Kanta ito ng tatay ko. Sabi niya, kahit anong lakas ng bagyo, basta magkakasama tayo, hindi tayo matitinag. Napatingin si Akiro sa kamay kong humahaplos sa anak ko. May dumaang lungkot sa kanyang mga mata. Isang uri ng inggit na hindi kayang bilhin ng pera. You're a good mother, Tala, sabi niya. At sa pagkakataong ito, walang halong panghuhusga. Kahit wala kang pera, binibigay mo sa kanya ang lahat. Ang yaman ay hindi lang nakikita sa bangko, Sir Akiro. Sagot ko ng may dignidad. Tumingin diretso sa kanyang mga mata. Ang tunay na yaman ay yung kaya mong matulog sa gabi na malinis ang konsensya mo. Natahimik siya. Tila tinamaan siya sa sinabi ko. Marahil ay naisip niya ang kanyang tiyahin o ang sarili niyang mga desisyon. Biglang humangin ng malakas mula sa siwang ng bintana. Nanginginig si Belen sa lamig kahit tulog na.
Bago pa ako makahubad ng aking manipis na cardigan para ibalot sa anak ko, naunahan na ako ni Akiro. Hinubad niya ang kanyang mamahaling blazer. Dahan-dahan na parang humahawak ng babasaging kristal. Ipinatong niya ito sa maliit na katawan ni Belen. Ang amoy ng mamahaling pabango at tabako ay humalo sa amoy ng aming kahirapan. "Thank you," bulong ko. "It's getting cold," tipid niyang sagot. Umiiwas ng tingin. "Ayokong magkasakit siya. Mas lalo kayong magiging pabigat." Kahit masakit ang salita niya, iba ang sinasabi ng kilos niya. Nakita ko kung paano niya inayos ang kwelyo ng blazer para hindi tumama sa mukha ni Belen. Sa likod ng kanyang pagiging arogante, may natitira pang puso na hindi pa tuluyang nasisira ng kanyang mundo. Nakatulog kaming apat sa sofa na yon. Isang kakaibang larawan ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Nagising ako kinabukasan sa ingay ng mga paa na tumatakbo sa pasilyo. Ang araw ay sumisikat na, tumatagos sa kurtina. Wala na si Akiro sa tabi namin. Ang blazer niya ay nakatupi na ng maayos sa mesa. Kinabahan ako bigla. Kinapak ko ang bulsa ko, ang susi, ang litrato, ang mapa. Nasa akin pa rin. Ligtas. Tatayo sana ako para gisingin si Belen nang mapansin ko ang isang maliit na papel na nakaipit sa ilalim ng blazer ni Akiro. Kinuha ko ito. Walang pirma. Sulat kamay na nagmamadali. Tanungin mo siya tungkol sa singsing. Sino ang nag-iwan nito? Si Akiro ba? O may iba pang nakakaalam? Bago pa ako makapag-isip, bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Leticia kasunod ang dalawang pulis at si Akiro na nakayuko hindi makatingin sa akin. Ayan siya. Turo ni Leticia sa akin. Ang muka ay puno ng tagumpay na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Halughugin niyo ang gamit niya. Nawawala ang singsing ko, ang mata ng langit. At sigurado akong ang babaeng yan ang kumuha. Napatingin ako kay Akiro. Ang mga mata niya ay puno ng paghingi ng tawad, pero nanatili siyang tahimik. Ang init ng gabing nagdaan ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng pagtataksil. Sa isang iglap, ang kanlungan namin ay naging isang bitag. Tuesday. Ang katahimikan ng umaga ay naging isang bangungot sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kwartong kanina ay punong-puno ng init ng pag-asa ay napuno ngayon ng lamig ng bakal at panghuhusga. Pinalibutan kami ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila pader na humaharang sa anumang paliwanag. Si Doña Leticia ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng awa, kundi ng isang ngiti ng tagumpay na pilit niyang ikinukubli sa likod ng maskara ng pagiging biktima. Halugugin niyo ang lahat. Utos ni Leticia. Ang tinig ay matalim at madiin. Sigurado akong nandito lang ang mata ng langit. Ang singsing na yan ay pamana pa ng lola ko at hindi ko hahayaang mapunta lang sa kamay ng isang hampas lupa. Niyakap ko ng mahigpit si Belen. Ang anak ko ay nanginginig sa takot. Ang kanyang maliliit na daliri ay bumaon sa aking laylayan. Wala kaming kinuha. Sigaw ko. Ang boses ko ay basag ngunit matapang. Tumingin ako kay Akiro, nagmamakaawa. Sir Akiro, alam niyo yan. Magkasama tayo kagabi. Nakita niyo wala akong tinatago. Ngunit si Akiro ay nakayuko lamang. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Ang mga ugat ay lumalabas sa kanyang braso. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa paratang ng kanyang tiyahin. Nagsimulang maghalungkat ang mga pulis. Ang aming kakarampot na gamit, mga lumang damit, ilang pirasong delata, at ang kaisa-isang kumot namin ay isinabog nila sa sahig na parang basura. Wala silang nakita sa aking bag. Wala rin sa ilalim ng unan. Napahinga ako ng maluwag. Wala, di ba? Sabi ko sa inyo. Check the kid's bag. Biglang utos ni Leticia. Natigilan ako. Huwag. Gamit yan ng anak ko.
Mga lapis at papel lang ang laman niyan. Pero huli na ang lahat. Hinablot ng isang pulis ang sira-sirang backpack ni Belen. Ang bag na may disenyong cartoon na kupas na ang kulay. Binaligtad niya ito at ibinuhos ang laman sa ibabaw ng kama. Kasabay ng pagbagsak ng mga krayola at isang lumang notebook, isang bagay na kumikinang ang gumulong at tumigil sa paanan ni Akiro. Ang mata ng langit. Isang malaking diamanteng singsing na kumikislap ng mapang-asar sa ilalim ng liwanag ng araw. Nanlaki ang mga mata ko. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Impossible, bulong ko. Hindi amin yan. Hindi yan alam ng anak ko. Kitams? Sigaw ni Leticia, sabay turo sa singsing. Ginamit mo pa ang inosenteng bata para maging kasabwat sa pagnanakaw mo. Napakawalang hiya mong ina. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang init nito ay kumalat agad sa aking balat at ang lasa ng dugo ay tumulo sa aking labi. Napaupo ako sa sahig dahil sa lakas ng impact. Umiyak ng malakas si Belen. Mama, wag niyo pong saktan ng mama ko. Akmang lalapit si Belen para protektahan ako pero hinigit siya ng isang pulis palayo. Belen, sigaw ko. Pilit na inaabot ang kamay ng anak ko. Sir Akiro, parang awa niyo na. Hindi magnanakaw ang anak ko. May naglagay niyan doon. Tumingin ako kay Akiro. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makita ang singsing. Alam kong nagdududa siya. Alam kong kilala niya si Belen. Ang batang nagsuli ng pera sa kanya nung unang pagkikita namin. Paano magiging magnanakaw ang batang yon? Tita, ma. Nagsalita na si Akiro. Humakbang siya palapit. Baka may pagkakamali lang. The child. Anong pagkakamali, Akiro? Putol ni Leticia, ang boses ay nanginginig sa galit. Nasa bag ng bata ang ebidensya. Gusto mo bang palampasin ito dahil lang naaawa ka sa kanila? Maging rasyonal ka. Ang babaeng niyan ay anak ng kriminal at pinalalaki niya ang anak niya para maging kriminal din. Natigilan si Akiro. Ang salitang kriminal ay tila nagpaalala sa kanya ng galit niya sa ama ko. Unti-unti, ang awa sa kanyang mukha ay napalitan ng pamilyar na lamig. Umatras siya. Tinalikuran niya ako. Ang pagtalikod na yon ang dumurog sa huli kong pag-asa. Pusasan siya. Utos ng hepe ng pulisya. Naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking mga pulso. Huwag. Ang anak ko. Sino ang mag-aalaga sa anak ko? Nagpupumiglas ako habang hinihila nila ako palabas ng kwarto. Nakita ko si Doña Amor na nagising sa ingay. Nakatingin sa akin habang tumutulo ang luha. Hawak ang dibdib. Walang magawa. Mama! Mama! Ang iyak ni Belen ay parang kutsilyong humihiwa sa aking kaluluwa. Nakita ko siyang nagpupumilit kumawala sa hawak ng kasambahay. Ang mga kamay ay nakaabot sa akin. Belen, magpakabait ka. Babalikan kita. Pangako, babalikan kita. Sigaw ako habang kinakaladkad ako pababa ng hagdan. Sa huling sulyap ko, nakita ko si Leticia na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Hawak ang nabawing singsing, nakangiti ng matagumpay habang pinapanood ang pagwasak sa aking pamilya. At sa tabi niya, si Akiro ay nakatalikod, nakatingin sa bintana. Pinipiling huwag makita ang katotohanan. Ipinasok ako sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang pinto ay isinara ng malakas, na tila nagmarka ng katapusan ng aking kalayaan. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon, ang huling narinig ko ay hindi ang sirena ng pulis, kundi ang tinig ng aking anak na sumisigaw ng pangalan ko, na unti-unting nilalamon ng distansya at kawalan. Ang luha ko ay natuyo na. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Dinurog nila ang puso ko ngayon. Pero hindi nila alam, sa pagdurog na yon, nakabuo sila ng isang batong kasing tigas ng diamante. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, ako naman ang maniningil. Wow!
Diyan ka nababagay sa tabi ng mga kriminal na katulad mo. Ang huling mga salita ng pulis bago isara ang pintuan ng rehas ay tila isang hatol na walang katapusan. Ang tunog ng bakal na nagkadikit ay naging huling hininga ng aking kalayaan. Napasandal ako sa malamig at malumot na pader ng selda habang ang amoy ng luma at semento ay sumasakal sa aking hininga. Dito, sa loob ng maliit na espasyong ito, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas na may mga rehas din. Isang parisukat na langit na tila nangungutya sa aking kalagayan. Niyakap ko ang aking mga tuhod, ngunit hindi ang sarili ko ang iniisip ko. Sa bawat pagpikit ng aking mga mata, ang nakikita ko ay ang mukha ni Belen. Naririnig ko ang kanyang boses na tumatawag sa akin. Nararamdaman ko ang higpit ng kanyang yakap na biglang naputol. Kumakain na kaya siya? May nag-aalaga ba sa kanya sa mansyong puno ng mga ahas? O baka itinapon na rin siya ni Leticia sa kalsada? Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na lamang emosyon. Ito ay isang pisikal na hirap na tila dinudurog ang bawat buto ko. Nais ko pang umiyak, ngunit tila natuyo na ang aking mga luha sa gitna ng init ng selda. Tala, anak. Napatingala ako. Sa labas ng rehas, nakatayo ang isang matanda. Si Lolo Kiko. Paano siya nakapasok dito? Ang kanyang tungkod ay marahang tumatapik sa semento habang kinakapan niya ang direksyon ng aking boses. Lolo Kiko. Gumapang ako palapit sa rehas. Ang aking mga kamay ay humawak sa malamig na bakal. Belen, ang anak ko po, nasaan siya? Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ng matanda. Nasa pangangalaga siya ng isang dating kasamahan ko sa loob ng mansyon. Ligtas siya sa ngayon. Pero kailangan mong maging matatag. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. May iniabot si Lolo Kiko sa pagitan ng mga rehas. Isang maliit na papel na nakatupi ng maigi. Ito ang ibinigay sa akin ni Amor bago kanila isakay sa kotse. Isang address ng isang lumang bangko sa lungsod. May nakatagong kahon doon ng iyong ama. Ang susi, ang susing nahanap mo, iyon ang magbubukas ng katotohanan. Pero paano ako makakalabas dito? Tanong ko sa desperasyon. Wala akong pera. Wala akong kakampi. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, Tala. Maghintay ka lang. Umalis si Lolo Kiko nang marinig ang yabag ng mga paa. Kasunod nito, lumitaw ang isang figura na hinding-hindi ko malilimutan. Si Akiro. Nakatayo siya doon, malinis ang suot, amoy tagumpay at kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Tinitigan niya ang aking maruming damit at ang mga sugat sa aking braso. I can make this go away, ang unang sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon, parang nagbabasa ng isang kontrata. I will drop the charges. I will give you 1,000,000 pesos, but you have to leave Palawan. Ngayon din, sumama ka na sa anak mo at huwag na kayong babalik sa buhay namin. Napatawa ako ng mapakla. Isang tawa na puno ng pait na umalingaw-ngaw sa tahimik na presinto. 1,000,000 pesos? Ulit ko sa kanyang sinabi. Binabayaran mo ba ang dignidad ko, Sir Akiro? O binabayaran mo ang katahimikan ko para hindi malaman ng mundo kung gaano kadumi ang pamilya niyo? Tala, be practical. Bibulyaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay nagsisimulang gumuho. Wala kang laban kay Tita Leticia. Dudurugin ka niya hanggang sa wala nang matira sa'yo. I am trying to save you. Hindi mo ako inililigtas. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Kahit madumi ang aking anyo, pilit kong itinuwid ang aking likod. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pinoprotektahan mo ang kasinungalingan ng pamilya mo dahil natatakot kang mawala ang lahat ng mayroon ka. Inilapit ko ang aking mukha sa rehas, sapat na para maramdaman niya ang init ng aking galit. Hindi ko kailangan ng pera mo at hindi ko kailangan ng awa mo. Ang kailangan ko ay makita ang araw na lumuluhod kayo sa harap ng puntod ng tatay ko para humingi ng tawad.
Nanlaki ang mga mata ni Akiro. Ang kanyang pagmamalaki ay tila tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagdududa sa kanyang mukha. Umalis ka na. Huling sabi ko bago tumalikod at bumalik sa sulok ng selda. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na ako ang babaeng tinatapakan nyo. At ang rehas na ito ang magiging saksi sa muli kong pagkabuhay. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na papalayo, mabigat, at tila naguguluhan. Nang muling tumahimik, kumuha ako ng isang matalim na bahagi ng plastik na kutsara na naiwan sa sahig mula sa rasyon ng pagkain. Tumingin ako sa aking refleksyon sa isang maliit na timba ng tubig. Ang aking mahabang buhok, na dati ay paborito ng aking tatay, ay magulo at puno ng alikabok. Dahan-dahan, ginamit ko ang talim para putulin ang aking buhok. Paisa-isa, ang bawat hibla ay nahuhulog sa sahig. Sa bawat pagputol, nararamdaman ko ang pagkawala ng aking takot. Ang bawat hibla na nalalaglag ay tila mga kadenang bumibitaw sa aking kaluluwa. Nang matapos ako, ang babaeng nasa refleksyon ay hindi na ang maamong si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang selda ay malamig, ang gabi ay mahaba. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggang sa masunog ang lahat ng kasinungalingan sa mansyon ng mga De Villa. Hindi sapat ang laya kung ang dangal mo ay nakakulong pa rin sa kasinungalingan. Iyan ang tanging nasa isip ko habang naglalakad ako palabas ng presinto. Salamat sa ipon ni Lolo Kiko, pansamantala akong nakahinga ng hangin sa labas. Ngunit ang bawat hininga ko ay mabigat. Ang aking buhok na maikli na ngayon ay hinahampas ng hangin. Tila nagpapaalala sa akin na hindi na ako ang dating Tala. Kasama ko si Lolo Kiko, dinala kami ng isang lumang diip patungo sa pusod ng lungsod. Ang bawat kanto ay tila puno ng panganib. Alam kong hindi ako hahayaan ni Leticia na makarating sa aking layunin. Narito na tayo, Tala, bulong ni Lolo Kiko nang huminto kami sa tapat ng isang lumang gusali. Ang karatula nito ay kupas na, isang bangko na tila nalimutan na ng panahon. Pumasok kami sa loob. Ang lamig ng lumang semento at ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa amin. Inilabas ko ang susing tanso mula sa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga daliri habang iniaabot ito sa teller. Nais ko pong buksan ang safety deposit box ni Dante Ilustre. Ang sabi ko, ang boses ko ay halos maglaho sa kaba. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay, na tila badang taon, dinala kami sa isang silid sa ilalim ng lupa. Napapaligiran kami ng mga bakal na drawer. Nang matagpuan namin ang tamang numero, ipinasok ko ang susi. Isang mahinang tunog ng mekanismong bumubukas ang narinig ko. Dahan-dahan kong hinila ang drawer. Sa loob, nakabalot sa isang lumang tela, ang isang maliit na gadget. Isang Daenho. At ang orihinal na journal ng aking ama. Niyakap ko ang mga gamit na yon sa aking dibdib. Nahanap ko na, Tay. Nahanap ko na. Ngunit ang aming sandali ng tagumpay ay naputol nang marinig namin ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa labas ng silid. Mula sa maliit na salamin ng pinto, nakita ko ang dalawang lalaking nakauniforme ng guard ng mga De Villa. Nandito sila! Bulong ni Lolo Kiko. Tala, tumakbo ka na. Huwag mo akong alalahanin. Hindi kita iiwan, Lolo. Lumabas kami sa backdoor ng bangko, direkta sa isang masikip na palengke. Ang amoy ng tuyong isda, ang sigawan ng mga tindero, at ang siksikan ng mga tao ang naging proteksyon namin. Ngunit ang mga tauhan ni Leticia ay parang mga asong ulol na hindi tumitigil sa paghabol. Dito, sa ilalim ng sapa, hila sa akin ng isang matandang tindera ng gulay. Nakilala ko siya. Si Aling Rosa, ang babaeng binigyan ko ng gamot noon para sa kanyang apo nang wala siyang pambili. Hindi siya nag-atubili.
Tinakpan niya kami ng mga bakol ng gulay at mga lumang sako. Narinig ko ang pagdaan ng mga tauhan ni Leticia. Ang kanilang mga bota ay lumilikha ng mabigat na tunog sa semento. Napakalapit sa aming pinagtataguan. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na nangingibabaw sa ingay ng palengke. Wala dito. Doon tayo sa kabilang kanto. Sigaw ng isa sa kanila. Nang tumahimik na, dahan-dahang inalis ni Aling Rosa ang mga takip. Salamat po, Aling Rosa. Bulong ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo. Dati binigyan mo ako ng gamot. Ngayon ako naman ang bahala sa'yo. Sabi niya nang may ngiti. Mag-iingat kayo, Tala. Alam ng Diyos kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ligtas kaming nakarating sa isang maliit na internet cafe sa gilid ng kalsada. Isinalpak ko ang DNO sa isang lumang computer. Ang screen ay kumislap at lumabas ang isang audio file na may petsang bago mamatay, ang aking ama. Isinuot ko ang headphones. Sa simula, puro kaluskos lang ang narinig ko. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang narinig ko. Ang boses ni Leticia. Pero hindi ang mahinahon at pinunyang boses ngayon. Ito ay boses ng isang halimaw. Hindi mo pwedeng ibigay ang mapa kay Amor Dante. Akin ang lupang iyon. Akin ang minal na yon. Sigaw ni Leticia sa recording. Sinundan ito ng boses ng aking ama. Nanginginig, pero matatag. Para ito sa kinabukasan ng anak ko, Leticia. Hindi ko hahayaang nakawin mo ang pinaghirapan namin. At pagkatapos, isang tunog ng malakas na pagtulak, isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. At ang huling narinig ko ay ang boses ni Leticia na bumubulong ng may kasamaan. Ngayon, wala na ang sagabal, akin na ang lahat. Nabitawan ko ang headphones, napahagulgol ako sa gitna ng cafe. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa aking inaasahan. Hindi lang siya nagnakaw. Siya ay isang mamamatay tao. Ngunit sa gitna ng aking iyak, napansin ko ang isang bagay sa screen. May isa pang video file. Binuksan ko ito at ang nakita ko ay nagpahinto sa aking paghinga. Ito ay isang video ng gabi kung kailan nawala ang singsing na mata ng langit. Nakita ko ang isang figurang nakatalikod. Dahan-dahang inilalagay ang singsing sa loob ng bag ni Belen habang natutulog ang aking anak sa sofa. Dahan-dahang humarap ang figura sa kamera. Hindi si Leticia, kundi si Akiro. Ang aking mundo ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking akala ko ay may natitira pang kabutihan. Ang lalaking naniwala ako noong gabing iyon. Siya mismo ang nagbaon sa amin sa hukay. Ang basong kristal na hawak ni Leticia ay muntik ng mabitawan dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga labi na kanina ay puno ng pulang pintura at matatamis ng ngiti ay biglang namutla. Hindi niya inasahan na ang babaeng ipinatapon niya sa madilim na selda ay lilitaw sa gitna ng kanyang pinakamahalagang gabi na tila isang buhay na multo ng nakaraan. Sino ang babaeng yan? Bulong-bulungan ng mga panauhin. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay lumikha ng tunog na tila orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kasinungalingan sa loob ng silid na ito. Hindi ko pinansin ang kanilang mga mata. Ang tanging nakikita ko lang ay si Leticia. Itinuwid ko ang aking likod. Hinayaan ang tela ng aking pulang gown na humalik sa sahig habang naglalakad ako patungo sa gitna ng bulwagan. Ramdam ko ang bigat ng kwintas ni tatay sa aking dibdib. Tila nagbibigay ito ng init at lakas na kailangan ko upang hindi mabuwal. Lumapit sa amin si Leticia. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging pino at disente. Akiro, anong ibig sasabihin nito? Ang bulong niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Bakit mo dinala ang kriminal na yan dito? Guard, ilabas ang babaeng ito. Hindi siya aalis, tita. Malamig na sagot ni Akiro. Ang kanyang boses ay naging matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahil siya ang pinakaimportanteng bisita sa gabing ito. Siya ang magpapakita sa atin kung ano ang tunay na halaga ng De Villa Group. Nagulat ang lahat. Maging ang mga guard na akmang lalapit ay napatigil sa utos ng kanilang amo.
Hinawakan ni Akiro ang aking kamay, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang saksi na handang makiisa sa katotohanan. Sa gilid ng stage, nakita ko si Doña Amor na nakaupo sa kanyang wheelchair, suot ang isang asul na terno. Ang kanyang mga mata ay hindi na malabo. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang tumango. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na tila nagsasabing, "Ngayon na, ang takdang panahon." "Ladies and gentlemen," muling nagsalita si Leticia sa microphone, pilit na inaagaw ang atensyon ng lahat habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa akin ng may banta. "Pasensya na sa munting abala. Magsisimula na tayo sa ating pagtatanghal para sa ika-50 taon ng ating tagumpay. Akiro, pumanhik ka na rito." Tumingin sa akin si Akiro. "Ito na ang huling hudyat. Gawin mo na." Bulong niya bago siya humakbang patungo sa podium. Habang nagdidilim ang mga ilaw sa paligid at tanging ang malaking screen sa likod ng stage ang nagbibigay ng liwanag, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat tao sa silid na ito ay handang makinig sa isang kwento ng tagumpay. Ngunit ang ibibigay namin sa kanila ay isang kwento ng dugo, pagnanakaw, at katarungan. Mula sa aking kinatatayuan sa dilim, nakita ko si Leticia na tumayo sa tabi ni Akiro, handang pindutin ang button para sa video presentation ng kumpanya. Ngumiti siya ng matagumpay. Sa pag-aakalang ang gabing ito ay tatapos sa kanyang mga kinatatakutan. Ngunit hindi niya alam, ang daenyo na ipinasok ni Akiro sa system ay hindi naglalaman ng kasaysayan ng kumpanya. Biglang tumigil ang lahat ng ingay. Ang tanging maririnig na lamang sa loob ng bulwagan ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa screen, lumitaw ang unang frame ng video at ang boses na umalingaungaw sa mga speaker ay hindi ang boses ng tagumpay, kundi ang boses ng isang krimen na matagal nang ibinaon sa limot. Napatingin ako kay Leticia. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa tagumpay patungo sa wagas na hilakbot. Ang kanyang mata ng langit na singsing ay kumikinang sa dilim, ngunit sa gabing ito, kahit ang pinakamahalagang diamante ay hindi kayang magbigay ng liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Handa na ang lahat. Ang pagbagsak ng reyna ay nagsisimula na. Ang bawat hininga sa loob ng malaking bulwagan ay tila tumigil nang magsimulang gumalaw ang mga imahe sa malaking screen. Ang unang lumitaw ay hindi ang kasaysayan ng kumpanya, kundi isang malabong video mula sa isang security camera. Doon, kitang-kita ang isang figura na pumasok sa silid ni Doña Amor sa kalagitnaan ng gabi. Ang figurang iyon ay walang iba, kundi si Leticia. Hawak ang kumikinang na singsing at dahan-dahang inilalagay ito sa loob ng maliit na backpack ni Belen. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw mula sa mga panauhin. Ang mga bulong ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. "Anong kabalastugan ito?" sigaw ni Leticia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Sinubukan niyang abutin ang laptop sa podium, ngunit mabilis siyang hinarang ni Akiro. "Huwag ka munang magmadali, tita," malamig na sabi ni Akiro. "Hindi pa tapos ang palabas." Kasunod ng video ng pagnanakaw, biglang nagdilim ang screen at isang boses ang pumuno sa buong kwarto. Ito ang audio recording na nakuha ni Tala mula sa bangko. Ang boses ni Leticia, boses na punong-puno ng puot, ay malinaw na narinig ng lahat. "Hindi mo pwedeng ibigay ang mapa kay Amor, Dante. Akin ang lupang iyon. Akin ang minang iyon." Kasunod nito ay ang tunog ng isang malakas na pagtatalo, ang kalantog ng mga batong naghuhulugan, at ang huling sigaw ng isang lalaki bago ang lahat ay mauwi sa isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan sa loob ng gala ay naging kasing lamig ng sementeryo. Ang lahat ng mga mata ng mga makapangyarihang tao, ng mga reporter at ng mga empleyado ay nakapako na ngayon kay Leticia. Ang babaeng kanina lang
ay tinitingala bilang isang reyna ng kagandahan at kabutihan ay nakatayo ngayon sa gitna ng entablado, hubad ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Hindi totoo yan. Fake ang recording na yan. Sigaw ni Leticia. Ang kanyang muka ay naging parang isang maskara ng demonyo. Akiro, paano mo nagawa ito sa akin? Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagligtas sa pamilyang ito. Iniligtas mo ang pamilya sa pamamagitan ng pagpatay. Ang tinig na yon ay hindi nanggaling kay Akiro at hindi rin sa akin. Ang wheelchair ni Doña Amor ay dahan-dahang itinulak ni Lolo Kiko patungo sa gitna ng stage. Ang matandang babae na akala ng lahat ay wala na sa sariling isip ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang tingin ay matalas at matatag. Leticia, ang tawag ni Doña Amor, ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang hindi narinig. Akala mo ba ay habang buhay akong maliligaw sa dilim? Pinainom mo ako ng lason para makalimot, pero ang puso ng isang ina ay hindi kailanman nakakalimot sa katotohanan. Nakita kita. Nakita ko nung itinulak mo si Dante sa bangin. Napasinghap ang lahat. Ang pag-amin ni Doña Amor ay ang huling pako sa kabaong ni Leticia. Humarap ako sa kanya. Ang aking pulang gown ay tila naglalablab sa ilalim ng mga spotlight. Lumapit ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ko ay para sa bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng selda, para sa bawat sugat ng aking ama, at para sa bawat takot ng aking anak. Ang mata ng langit na suot mo. Itinuro ko ang singsing sa kanyang daliri. Ang hiyas na yan ay sumisimbolo sa dangal. Isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Hindi mo ako tinalo noong ipinakulong mo ako, Leticia. Pinatibay mo lang ako para sa gabing ito. Sa desperasyon, tinangka ni Leticia na saktan ako, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, ang mga pulis na kanina pa nakatago sa gilid ay mabilis na lumapit. Walang kaguluhan, walang putok ng baril, tanging ang tunog ng mga formal na hakbang ng batas. Naramdaman ni Leticia ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, ang parehong bakal na ipinadama niya sa akin. Ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay naging parang mga ungol ng isang natatalong hayop habang kinakaladkad siya palabas ng bulwagan sa harap ng lahat. Nang mawala na ang ingay, ang buong kwarto ay muling tumahimik. Tumingin ako sa kisame, sa mga marangyang chandelier, ngunit ang nakita ko ay ang mukha ng aking ama sa aking alaala. Tapos na, tay. Bulong ko sa aking sarili. Malinis na ang pangalan mo. Lumingon ako kay Akiro. Nakatayo siya doon, mag-isa sa gitna ng stage. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang reputasyon. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng paglaya. Tala, tawag niya. Ang boses ay basag, hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko ang entablado, tinalikuran ko ang yaman, at ang mga taong kanina lang ay hinahamak ako. Naglakad ako patungo kay Doña Amor at Lolo Kiko. Hinawakan ko ang kamay ni Doña Amor at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Dahan-dahang naglakad ang mga pulis palayo. Bitbit ang isang babaeng dati ay itinuturing na reyna. Ngunit ngayon ay isa na lamang aninong puno ng dumi at kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Leticia palabas ng bulwagan ay sinundan ng mga kislap ng kamera, mga kidlat ng kahihiyan na hinding-hindi na niya matatatakasan. Tumigil ang lahat. Ang malaking hall na kanina ay puno ng musika at tawanan, ay nabalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang katarungan lamang ang makapagbibigay. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Akiro. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay tila naninigas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang lahat ng karangyaan sa kanyang paligid, ang mga kristal na chandelier, ang mga mamahaling alak, ang pangalang De Villa, ay tila nawalan ng ningning. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat.
Tila bawat isa ay may dalang libu-libong tonelada ng pagsisisi. Huminto siya sa harap ko, sapat na para maamoy ko ang pamilyar niyang pabango, na ngayon ay tila may halong pait ng katotohanan. Tala, ang tawag niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Inabot niya ang aking kamay, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat sa akin, dahan-dahan akong umatras. Huwag, Akiro, ang malumanay kong sagot, ngunit may tatag na hindi matitinag. Tapos na ang palabas. Nakuha ko na ang kailangan ko. Patawarin mo ako. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang punan ng luha. Naging bulag ako. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling gawin. Pero ang lahat ng ito, ang kumpanya, ang mga minal, lahat ng ito ay sayo. Sayo ang lahat ng ito. Tala. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong nakatingin sa akin nang may bagong uri ng paggalang, sa mga taong kanina lang ay itinuturing akong basura. Pagkatapos ay muli kong tinitigan si Akiro. Hindi ko ito ginawa para sa pera mo o para sa kumpanyang ito. Sabi ko, ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa kwintas na pilak sa aking leeg. Ginawa ko ito para sa aking ama. Ginawa ko ito para kay Belen. Dahil ang pinakamahalagang pamana na maibibigay ko sa aking anak ay hindi ginto, kundi ang isang pangalang malinis at marangal. Hinubad ni Akiro ang singsing na mata ng langit na naiwan sa podium matapos itong makuha mula kay Leticia. Iniaalok niya ito sa akin, ang hiyas na sumisimbolo sa lahat ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. Sa'yo ito, Tala. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng dangal na ito, sabi niya. Tinignan ko ang singsing. Kumikinang ito, napakaganda. Ngunit sa aking mga mata, ito ay paalala lamang ng kasakiman na pumatay sa aking ama. Dahan-dahan kong itinulak ang kanyang kamay pabalik. Itago mo yan, Akiro, ang wika ko. Ibigay mo yan sa mga taong mas nangangailangan. Ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa bato, kundi sa katotohanan. At sa gabing ito, sa wakas, nakita na namin ang araw. Tumalikod ako at naglakad patungo kay Doña Amor at Lolo Kiko. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila paglipad ng isang ibon na matagal nang nakakulong. Sa labas ng hotel, ang ulan ay tumila na at ang sariwang amoy ng lupa ay sumalubong sa akin. Ngunit bago pa man ako makasakay sa sasakyan, naramdaman ko ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa likuran. Tala, maghihintay ako! Sigaw ni Akiro mula sa pintuan ng hotel. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng mga ilaw. Kahit gaano katagal, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat muli sa iyo at kay Belen. Hindi ako lumingon. Hindi ko alam kung may puwang pa ang pag-ibig sa gitna ng mga sugat na ito. Ang tanging alam ko lang ay kailangan ko nang umuwi. May isang maliit na batang naghihintay sa akin. Isang batang sa wakas ay marinang matulog ng mahimbing dahil ang kanyang ina ay hindi na isang kriminal sa mata ng mundo. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar. Iniiwan ang kislap ng mga ilaw ng lungsod. Sa dilim ng gabi, hinawakan ko ang mapa at ang litrato ng aking ama. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang bituin sa langit ay tila mas maliwanag, na tila ba ang aking pangalan, si Tala, ay muling nahanap ang kanyang lugar sa kalawakan. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Ang katarungan ba ay sapat na para burahin ang pait ng nakaraan? O ang tunay na paghilom ay magsisimula pa lamang sa oras na matutunan kong magpatawad? Hindi na ang marahas na hagupit ng bagyo ang gumising sa akin sa umagang ito. Sa halip, ang dahan-dahang paghaplos ng sikat ng araw sa aking mukha at ang malamyos na awit ng mga ibon sa labas ng bintana ang naging hudyat ng aking pagbangon. Ang hangin sa Palawan
ay amoy dagat at sariwang lupa. Isang amoy na tila naglilinis sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan. Tumayo ako mula sa aking higaan at binuksan ang bintana ng aming bagong bahay. Isang payak, ngunit matibay na tahanan na gawa sa kahoy at bato. Nakatayo sa mismong lupang pinaglaban ng aking ama. Sa malayo, nakikita ko ang mga manggagawa na abala sa pagtatayo ng Dante Illustre Memorial School and Clinic. Hindi ko kinuha ang yaman ng mga Devilla para sa aking sarili. Ginamit ko ito para sa mga taong tulad ko na nakalimutan na ng mundo. Mama, gising na po kayo? Lumingon ako at nakita ko ang aking munting bituin, si Belen. Maaliwalas na ang kanyang mukha. Wala na ang bakas ng takot at lagnat. Malinis ang kanyang suot na damit at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang hawak ang isang bungkos ng mga bulaklak ng kalsada. Opo anak, halika rito. Wika ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman ko ang katarungang matagal naming hinanap. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakita ko si Doña Amor. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba, nakatingin sa malawak na dagat. Kahit minsan ay nawawala pa rin ang kanyang alaala, ang kanyang mukha ay payapa na. Hindi na siya sumisigaw sa gabi. Sa tabi niya ay si Lolo Kiko, na kahit hindi nakakakita, ay tila ninanamnam ang ganda ng paligid sa pamamagitan ng kanyang pakikinig sa hampas ng mga alon. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa ibaba ng burol. Alam ko kung sino iyon. Lumabas ako ng bahay at nakita si Akiro na pababa ng kanyang jeep. Wala na ang kanyang mamahaling suit at kurbata. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at pantalong maong. Ang kanyang sapatos ay puno ng putik. Tanda na galing siya sa konstruksyon ng paaralan. Dinala ko ang mga gamot at libro na kailangan sa klinika, sabi ni Akiro habang ibinababa ang mga kahon. Tumigil siya at tumingin sa akin. May hiya pa rin sa kanyang mga mata. Isang pakiusap na hindi na kailangang bigkasin ng mga salita. Iniwan ni Akiro ang posisyon niya bilang CEO sa Maynila. Ibinigay niya ang pamamahala sa isang professional board at pinili niyang manatili rito sa Palawan para tumulong sa aming komunidad. Ginugugol niya ang kanyang bawat sandali para patunayan na siya ay higit pa sa kanyang apelyido. Salamat, Akiro. Tipid kong sagot. Tala, tawag niya bago ako makapasok sa loob. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako sa isang gabi lang. Pero salamat dahil hinahayaan mo akong makita ang paglaki ni Belen. Salamat dahil hinayaan mo akong itama ang mga mali ng pamilya ko. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa langit, sa mga ulap na dahan-dahang naglalakbay. Ang ulan ay natapos na, Akiro. Ang lupa ay nagsisimula na muling magpatubo ng mga bagong buhay. Siguro, panahon na rin para sa atin na hayaan ang panahon ang magdikta kung ano ang susunod na kabanata. Ngumiti siya, isang munting ngiti ng pag-asa. Sapat na yun sa akin. Pumasok ako sa loob at sinimulan ng aking araw. Inihanda ko ang almusal para sa aming lahat, sina Doña Amor, Lolo Kiko at Belen. Habang kumakain kami ng magkakasama, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang diamante o minal na yaman. Ito ang yaman ng kapayapaan. Naisip ko ang aking ama. Marahil, nakatingin siya sa amin mula sa itaas, nakangiti habang nakikitang ang kanyang anak ay hindi na nagtatago sa dilim. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nawala ng saysay. Ang kanyang pangalan ay hindi na simbolo ng pagkatalo, kundi ng integridad at pag-ibig. Lumabas muli kami ni Belen sa dalampasigan bago lumubog ang araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Tila isang napakalaking painting ng may likha. Hinawakan ni Belen ang aking kamay habang naglalakad kami sa buhanginan. Mama, maganda po ang mundo, no? Tanong ng aking anak. Opo, anak. Napakaganda. Sagot ko habang nakatingin sa malayo.
Sa sandaling iyon, alam ko na sa wakas, ang aming paglalakbay sa gitna ng unos ay natapos na. Ang bawat luhang pumatak ay naging hamog na nagbigay ng buhay sa aming bagong simula. Ang babaeng dati ay tinapakan at minaliit ay nakatayo na ngayon ng may dangal, handang harapin ang anumang bukas na darating. Dahil ako si Tala. At ang mga bituin ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay lang sila ng tamang dilim upang muling magningning ng mas maliwanag kaysa dati. Sa aming likuran, ang anino ni Akiro ay dahan-dahang lumalapit, sumasabay sa aming lakad sa dalampasigan. Hindi man kami sigurado sa kung anong meron bukas, alam naming hindi na kami kailangang matakot sa ulan dahil pagkatapos ng bawat unos, laging may dalang bagong umaga. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na daloy ng malinis na sapa. Ang lupain sa Palawan na dati ay saksi sa dugo at luha ay naging isang luntiang paraiso ng pag-asa. Ngayong araw, ang buong komunidad ay nagtipon para sa 5th anibersaryo ng Illustre Foundation. Nakatayo ako sa balkonahin ng gusali, pinagmamasdan ang mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na palaruan. Wala na ang amoy ng luma at dumi. Ang hangin ay puno na ng halimuyak ng mga puno ng nara at ang sariwang luto na pagkain para sa pista. Mama, tignan niyo po ang drawing ko. Lumapit sa akin si Belen. Hindi na siya ang maliit na batang nanginginig sa takot sa loob ng bodega. Siya ay isa ng matangkad at masiglang dalagita. May bitbit na sketchpad. Ipinakita niya sa akin ang kanyang guhit. Isang malaking puno na ang mga ugat ay ginto. At sa itaas nito ay isang nagniningning na bituin. Napakaganda, Belen, parang ang lolo mo. Marunong ka ring magpinta ng mga pangarap. Papuri ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaking naglalakad patungo sa amin. Si Akiro. May dala siyang tray ng mga inumin. Wala na ang bakas ng pagiging mapagmataas na CEO sa kanyang bawat galit na hakbang noon. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan at isang uri ng debosyon na hindi kailanman napagod sa loob ng 5 taon. Para sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, miti ni Akiro habang iniaabot ang baso ng juice sa akin. Nang magtagpo ang aming mga kamay, wala na ang kaba o ang pait ng nakaraan. Ang naramdaman ko na lang ay ang init ng isang taong napatunayan na ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa, hindi lang ng salita. Kumusta ang operasyon sa kabilang baryo? Tanong ko sa kanya. Maayos, Tala. Lahat ng mga bata ay nabigyan na ng bakuna at ang minal na lupa ni Doña Leticia, sa wakas, tuluyan na itong naging isang nature reserve. Wala na ang mga makina, puro mga puno na ang nandoon. Sagot niya ng may ngiti. Napatingin kami sa isang bench sa ilalim ng puno. Doon, nakaupo sina Doña Amor at Lolo Kiko. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakikinig sa tawanan ng mga tao. Kahit na tuluyan nang nawala ang paningin ni Lolo Kiko at ang alaala ni Doña Amor, ay paminsan-minsan pa ring bumabalik sa pagkabata. Natagpuan nila sa isa't isa ang isang uri ng pagkakaibigan na higit pa sa anumang salita. Sila ang naging buhay na paalala na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nangyari, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Tala, tawag ni Akiro. Ang kanyang boses ay naging seryoso. 5 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa hotel. Marami na tayong naitayo. Marami na tayong natulungan. Pero gusto kong itanong muli, napatawad mo na ba talaga ako? Humarap ako sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay kinamuhian ko. Pero ngayon ay naging kanlungan ko na rin. Ang pagpapatawad, Akiro, ay hindi parang switch ng ilaw na isang pilit lang ay ayos na. Dahan-dahan kong paliwanag. Ito ay parang pagpapatubo ng halaman. Kailangan ng pag-aalaga, ng pasensya, at ng panahon. Pero tingnan mo ang paligid natin. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagpapatawad, kaya ang sagot ko ay oo.
Matagal na kitang pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Akiro. Sa unang pagkakataon, hinayaan ko siyang hawakan ng aking kamay sa harap ng lahat. Hindi ito isang luntiang eksena ng pelikula, kundi isang tahimik na tipan ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay. Ano nga ba ang tunay na yaman? Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ilalim ng lupa o sa loob ng mga vault ng bangko. Hindi ito ang mata ng langit na diamante na nagdala ng sumpa sa pamilya de Villa. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Ito ay ang yakap ng anak na alam mong pinalaki mo sa katotohanan. Ito ay ang pag-ibig na handang maghintay at magbago. At higit sa lahat, ito ay ang dangal na kailanman ay hindi mabibili, hindi mananakaw, at hindi mapapantayan ng anumang ginto sa mundo. Habang lumulubog ang araw sa Palawan, nagkukulay ginto ang buong paligid. Ang aming mga anino ay nagdugtong sa buhanginan. Si Tala, ang bituin na muling nagniningning. Si Akiro, ang lalaking nahanap ang kanyang ligaw na landas. At si Belen, ang kinabukasan na puno ng liwanag. Tapos na ang bagyo. Ang ulan ay naging hamog na lamang ng kahapon. At sa bawat bagong umaga na darating, alam kong ang aming kwento ay mananatiling buhay. Isang paalala na sa gitna ng kawalang katarungan, ang kabutihan ay laging makakahanap ng paraan upang magtagumpay. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ang pinakamaliwanag na bituin sa ating kalangitan. At sa ilalim ng pagbabantay ng nagniningning na mga bituin, ang bawat sugat ng nakaraan ay sa wakas ay nahanap na ang kanilang sariling tahanan sa gitna ng kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, muli, ako po ang inyong lingkod na kasama ninyong naglakbay sa bawat pait at tamis ng buhay ni Tala. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandaling ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, tila ba kasama ko ring dinama ang bawat patak ng ulan at ang bawat hapdi ng pagkakaapi ni Tala. Ang totoo niyan, ang bahaging pinakamahirap isulat para sa akin ay ang sandali ng kanyang pagkakakulong at ang paghihiwalay nila ng kanyang anak na si Belen. Ang bawat luhang inilarawan ko doon ay hango sa isang malalim na bahagi ng aking sariling karanasan. Isang paalala na ang buhay ay madalas na malupit, ngunit hindi nito kayang patayin ang ningning ng isang pusong tapat. Sana ay nag-iwan ang kasaysayang ito ng isang munting butil ng pag-asa sa inyong mga puso. Ang hangad ko ay maisip ninyo na ang bawat bagyo sa ating buhay, gaano man ito kalakas, ay may dalang pagkakataon para sa isang bagong pagsibol. Ang pagpapatawad ay parang isang munting apoy sa gitna ng kadiliman. Maaari itong magbigay ng init at liwanag o maaari nitong sunugin ang mga natitirang galit upang tayo ay tuluyang makalaya. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mga tauhan ng kwentong ito, may isang tanong akong nais iwanan sa inyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, matapos ang lahat ng pang-aalipusta at pagtataksil, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso para sa isang bagong simula, kasama ang taong naging bahagi ng iyong pighati? Naniniwala ka ba na ang lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi ninyo ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba dahil ang inyong mga kwento ay mahalaga rin sa amin. Kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe upang hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita, nawa ay manatiling maliwanag ang inyong mga bituin sa gitna ng anumang kadiliman. Maraming salamat at paalam.